Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So, I'm back with a longer video. So, may nakita akong isang post doon sa chat group namin. At ito ang sinabi niya. Ask ko lang po kung paano mag-return refund. Nakalagay po kasi sa app, canceled by Shopee. Pero, dumating pa rin po yung parcel. Ang kaso, maling item po ang pinadala sa akin at di siya makapag-request ng refund dahil nga cancel ang nakalagay. Kung mapapansin nyo doon sa post niya, doon sa bandang baba, naka-highlight ng red. Canceled due to abnormalities detected. So, ano-ano ba itong mga abnormalities na to? Una, kay seller. Yung hindi niya nag-a-arrange, hindi siya nag-book kung kailan dapat i-ship out yung order ni buyer. Naayos naman niya, na-repack niya, at na-book niya, pero hindi niya naibigay doon sa takdang schedule ng pagpipick up ni rider. Due siguro busy siya, wala siya. Yun ang isang abnormalities. Yung pangalawang abnormalities naman, 3 unsuccessful deliveries. Yan yung nangyari kay ate. 3 unsuccessful deliveries, hindi siya nakabayad doon sa takdang oras na dapat sana magbabayad siya. So, nakatatlong unsuccessful delivery siguro yung rider, wala siya. Pero, nung time na siguro na na-cancel na ni Shopee app, yung order niya, saka lang dumating yung order niya. So, nakapagbayad siya kay rider at na-receive yung item. Kasi kapag ang parcel dumating, hindi mo siya pwedeng buksan not unless nabayaran mo siya. Kasi bawal yun. Hindi yun pwede. It's a no. It's a big no. Ngayon, ang sabi mo kasi, iba ang nagbayad, iba ang nag-receive. Pero nung nakita mo, wrong item pala. Kung mong i-click ang order receive, pag hindi mo pa nakikita yung item, para makapag-return refund ka. Ngayon, ang situation naman ni ate o ni kuya, abnormality na na-detect ni Shopee app, is yung 3 unsuccessful deliveries nga. Yun yung abnormalities na sinasabi ng Shopee app. Yun yung tinag sa'yo. 3 unsuccessful delivery si rider. Wala ka. Hindi ka nakita. Wala ka sa location. Hindi ka mahanap. Kinancelled na ni Shopee app yung order mo. Wala daw siya nung time na yon. Nung nag-parcel out for delivery na yung order mo, sana ne-report mo na agad-agad. Inagapan mo na sana ng report. Sasabihin naman nila, wala namang magagawa yung mga customer service na yan, yung mga agent na yan, hindi naman, wala namang nangyari. Meron pong nangyayari. Kasi ilang beses na rin po akong naging unsuccessful delivery. Bawa, parcel out for delivery yung ano ko ngayon, report ko, kinabukasan, usually, kinabukasan, nadi-deliver na po yung parcel na ina-out. Marami din silang parcel na dinideliver. So, usually, 7 o 8 ang pinaka-late na nila. Para ma-escalate o ma-push ng agent yung order mo na hindi dumating sa'yo. Situation na kay rider na ang problema. Hindi na-deliver ng una, pangalawa, pangatlo. Alin dun sa dalawa, nakatatlong punta na si rider sa inyo, o si rider ang problema na hindi pumunta nung tatlong beses dun sa bahay nyo. Kasi kapag ang rider kasi, hindi niya na-i-deliver sa takdang oras, o lumagpas siya doon sa 3 attempts na yon, may penalty sila. Sad to say, ate, kuya, hindi mo na siya return refund kahit i-report mo pa. Kasi na-cancelled na eh.
tsinagaan mo na sana ng report para yung item mo may chance ka pang mag-return and refund. So, hindi naman natin masisisi yung ating mga buyers kasi minsan may trabaho. Pero hindi rin alam ni ate ni kuya yung gagawin. So, yun lang. I do hope na nakatulong to sa'yo. I do hope na kahit papano, kahit na hindi ka na talaga hindi ka makakapag-request talaga ng return refund. I do hope sana sa next na pag-order mo, sa next na pag-purchase mo online, alam mo na. Okay. Kasi yung iba nga pala, kapag walang tao sa bahay nila, dalawa yung address na nakalagay sa kanila eh, pag nag-order sila. Isa sa bahay, isa sa office. Sana, inanong mo lang sana kung nasa office ka. Kung may question kayo, paki-leave ng comment. And, paki-subscribe na rin sa aking YouTube channel, sa aking Facebook. Meron din po ako sa Twitter, meron ako sa Threads, meron ako sa Instagram. At meron din akong group page. Ganun, pare-pareho lang din. Online selling tips and techniques. For more videos, much better kung pupunta kayo sa aking YouTube channel. Okay? Marami pa doon. Marami pa doon mga videos na sana makatulong din sa inyo sa mga questions nyo about online selling, online shopping. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching and God bless. Bye!